The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa ating Amang Hari sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng mga pagkakataon upang patuloy nating masubaybayan ang mga pagtuturong ito na naghahayag ng banal na kalooban ng ating Panginoon na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay sa pamamagitan nitong programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling natin sa ating pong talakayan ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa araw pong ito ay isang napakahalagang paksa ang ngayon po ay tatalakayin sa atin upang magbigay kaalaman po sa atin tungkol po sa salitang iglesia. Opo, ang iglesia na ipinakikilala ng banal na kasulatan. Ano nga po ba ang kahalagahan ng iglesia sa buhay ng isang tao? At ano ang kaugnayan nito sa mga ginagawang paglilingkod ng tao sa ating Panginoon Diyos? At kung masumpungan natin, ang iglesyang ipinakikilala ng Biblia, ano naman ang matuwid at nararapat na hakbang na atin pong dapat gawin ng may buong pananampalataya at may buong katapatan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. At yan po, mga giliw naming taga-subaybay, ang ating sama-samang tatalakayin sa pamamagitan ng inihandang paksa na may pamagat na ang kahalagahan ng iglesia. Isang napapanahong paksa na dapat po nating subaybayan ng may buong timtimang pakikinig at bulayin po natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa iglesia. At para po lubos nating pasimulan ang pagtalakay sa paksang aralin, kapatid na Neraya, ano ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Diyos na nagpakilala sa pangalang Kristo Jesus? Ang sagot po ay mababasa natin sa Biblia. Ito po ay nakasulat sa aklat po ng Mateo. Ang kapitulo po ay 16 at ang bersikulo po ay 18. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Maliwanag po ang ating narinig kung babalikan po natin ang isang kaganapan o pangyayari na tungkol sa panahong ito. Ito po ay panahon na ang ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, partikular sa lugar po ng Jerusalem na kung saan ay siyang siyudad sa bansang Israel. At sa tagpupong ito ay kausap niya si Pedro na kung saan ay dinisipulo ng Panginoon na maging apostol. Ano po ang kanyang tinatalakay sa talatang ito? Ang sabi niya kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So dito po maunawa natin na sa mga salitang sinasabing itatayo ko ang aking iglesia, nang pasimula ito ay isang plano na gustong gawin ng Panginoon sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao.
Pero hindi po ito nanatiling plano, kundi ito'y naging isang kaganapan, ang tungkol sa pagtatayo ng aking iglesia, sabi ng Panginoon. Doon po sa salitang sinasabi ng Panginoon na itatayo ko ang aking iglesia, ay maunawa po natin na yung salitang aking iglesia, yung salitang aking ay nagpapahayag ng dalawang bagay. Una po ay pag sinabing aking iglesia, isang iglesia lang. Dahil sa hanay ng pangungusap, hindi po sinabing itatayo ko ang aking mga iglesia. So kung sinabing mga iglesia, pwede nating tanggapin na maraming iglesia na itinayo ang Panginoon. Pero dahil po sa salita na itatayo ko ang aking iglesia, singular form ng paraan ng pagsasalita sa halip na plural form. Kaya sa wikang Ingles, upon this rock, I will build my church. Hindi sinabing, upon this rock, I will build my churches. So, kung churches, marami. So, church lang po, ibig sabihin talagang isang iglesia. So, pangalawang bagay, yung salitang aking, nagpapahayag yan ng pagiging kanyang pag-aari. Aking iglesia. Kaya bagamat maraming napatatawag na iglesia na mga religious organization, pero dapat nating maunawaan, hindi lahat ng tinatawag na iglesia, iglesyang ang Panginoon ang nagmamayari. So dito po maunawa nating muli, pag sinabing aking iglesia, bukod sa itinagpapahayag ng isang iglesia lang ang pinlano at binigyan niya ng kaganapan na kanyang itatayo, ang iglesyang ito, siya po mismo ang nagmamayari. So ito po ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nagkatawan tao ang ating Panginoon para bigyang kaganapan ang kanyang plano na pagtatayo ng isang iglesyang kanyang pag-aari. At nung una, ito'y isang plano lamang at dumating sa isang panahon, ito po ay nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Ibig sabihin, kapatid na Neraya at mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po natin maitatanggi ang isang katotohanan na napakalaki po ng papel na ginagampanan ng iglesia bilang nakaugnay sa ating Panginoong Kristo Jesus. Opo. Sa makatwid, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang ipakilala sa tao ang iglesyang itatayo ng Panginoon ay ito'y kasang-ayon sa banal na kalooban ng Diyos sapagkat alinsunod nga sa tinurang talata, may plano ang Panginoong Kristo Jesus na magtayo ng kanyang sariling iglesia. Mga giliw naming mga taga-subaybay. At ayon nga po, kapatid na Neraya, kung babalikan natin ang kasaysayan, yun po bang hula, ayon sa talata na ating binasa, ay nagkaroon po ba ito ng kaganapan? Meron po bang tala sa Biblia na naitayo nga ng ating Panginoong Kristo Jesus yung iglesyang kanyang pag-aari? Opo, nagkaroon po ito ng kaganapan at para patunayan yan, nang ang iglesia ay maitayo, nilagyan niya po ito ng mga tao o mga miyembro at mga manunungkulan. At basahin po natin ang pahayag ng kasulatan na nagpapatunay na natupad yung plano at hindi lang naitayo, nilagyan ito ng mga tauhan, tulad ng mga ngasiwa, tulad ng mga miyembro at iba pang mga manunungkulan. Basahin po natin sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, sa mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Narito po ang mga talata na nagpapatunay na dati ito ay hula lamang, ngunit nagkaroon ng kaganapan. Nang maitayo na ang iglesyang pag-aari ng Panginoon, ang una-unaan niyang inilagay ng Diyos sa iglesia ay mga apostol. Kaya yung pong mga apostol na nang pasimula ang tawag sa kanila ay mga alagad sa panahong sila'y tinuturuan at sinasanay ng Panginoon.
at dumating sa isang panahon na tinawag na silang mga apostol o mga mangaral, sila po ay inilagay ng Diyos sa iglesia. Kaya dito po maunawa natin, sa 2 talata pa lang na binasa, yung kahalagahan ng iglesia. Una po, kung hindi mahalaga ang iglesia, hindi na ito itatayo ng Panginoon. Opo. Kaya maunawa din natin na kung aanalisahin natin yung mga bagay na pinag-ukulan ng panahon ng Panginoon, nagpapahayag na napakahalaga po ng iglesia. Sapagkat ang dahilan, ito ay ginawa niyang kumbaga spiritual na sisidlan para dito ilagay ang mga apostol. Kaya kung tatanungin natin, ang mga apostol ba ay nag-iglesia? Opo. At ang Diyos ang naglagay sa kanila sa iglesia. Kaya ang mga apostol, sila po'y mga iglesia din. At sila'y mga apostol sa loob ng iglesyang pag-aari o itinayo ng ating Panginoon. Kaya kung ang tao po mapapabilang din sa iglesyang pag-aari at itinayo ng Panginoon na nag-iisa lamang ito, makakasama niya sa iglesyang ito yung mga apostol na una-unang inilagay ng Panginoon. At hindi lang sila, pati ang ibang mga tinawag na propeta, mga guro o tagapagturo, at kasama po yung mga spiritual na kaloob, katulad ng mga himala o gumawa ng mga di pangkaraniwang bagay, yung mga kaloob na pagpapagaling, hindi lang sa na mga sakit na ukos sa laman, kahit yung mga spiritual na karamdaman, at binigyan din ng kakanyahan ang iglesia na makatulong sa mga pangailangan ng tao. At dito rin inilagay ng Diyos yung kanyang mga kasangkapan para gamitin sa pamamahala sa mga tao para gabayan sa matuwid na paglilingkod at yung kakayahan na magsalita ng iba't ibang wika na gamit nila para po makapangaral ng Ebanghelyo. Ayun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga pagpapaliwanag na ito ay nagsasabi sa atin na napakahalaga ng iglesia. Mga minamahal na taga-subaybay, sa makatwid, patungkol po sa kahalagahan ng iglesia, huwag ipagpalagay ng sino mang tao na sa panahon po natin ngayon ay para bagang isang damit na hindi na uso, sabi nga nila. Karaniwan na itinuturo at maririnig natin sa ibang mangangaral, hindi na ika-importante sa panahon natin ngayon ang iglesia. Ay kapag ka po yun ang pinanghawakan natin, ang logic po doon, para bang sinasabi natin na ang Panginoong Kristo Jesus ay nagtayo ng isang bagay na walang kwenta. Nagtayo ng isang bagay na mayroong limitasyon sa pag-iral nito. Ay hindi po gayon, mga giliw naming taga-subaybay, ang pagkakatayo sa iglesia. At dito'y maliwanag sa atin, maging ang mga unang lingkod ng ating Panginoon na tinatawag sa katungkulang apostol ay inilagay niya sa iglesia. At ang matuwid na pamamahala ay inilagay niya sa iglesia. Dahil dito, mga giliw naming mga taga-subaybay, mayroon bang pagbabago o nabago ba ang layunin ng Panginoon? At doon inilagay niya unang-una ang mga apostol, ang mga propeta at mga guro. Sa ating kapanahunan, ano po ang maliwanag na itinuturo sa atin kung bakit nananatili ang bisa ng pagkakatayo ng Panginoong Kristo Jesus sa iglesia o sa ibang hari ng salita na bago ba ang banal na layunin ng ating Panginoong Kristo Jesus ng pagtatayo ng isang iglesia lamang? Ang sagot po ng Biblia, mababasa po natin yan, na nakasulat po sa Juan, Kapitulo 11, versikulo 52. Una po ay basahin natin sa wikang Pilipino at para lalong ma-appreciate yung layunin kung bakit itinatag ng Diyos sa iglesia, kahit sa wikang Ingles po ay basahin natin ang talatang ito. Ito po ang sinasabi, 1:11:52. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalan. Sa Amplified Bible, ganito po ang sinasabi, John 11:52. And not only for the nation, but also for the purpose of uniting into one body the children of God who had been
scattered far and wide. Sa mga talata po na ating narinig na binasa at napapanood, ay maunawa po natin ang napakadakilang dahilan ng Diyos sa pagkakatayo ng iglesia. Bukod sa inilagay niya dito ang mga apostol, ay maunawa natin na ito rin ang kasangkapan ng Panginoon para bigyang kaganapan ng kanyang banal na layunin na tipunin ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Ang kalagayan po kasi ng mga tao bilang anak ng Diyos, gaya po ng tupa na nangangalat o nangaligaw ng landas. So bilang ang Panginoon ay mabuting pastor, kaya siya nagkatawang tao para yung mga nagkawatak-watak o nangangalat at nangaligaw ng mga tupa o mga kaluluwa ay hanapin at pagsamasamahin. Yun ang kahulugan ng salitang tipunin. At ang spiritual na dako na kung saan doon titipunin ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat, tinatawag niya itong matipon sa isang katawan. So isang katawan na ito sa English ay uniting into one body, yung body of Christ. So alam naman natin sa mga nagdaang pag-aaral kung alin yung tinutukoy na one body o isang katawan. Ang isang spiritual na katawan ng Panginoon, walang iba kundi ang church o ang iglesia, dahil ang isang pinagtularan sa iglesia ay katawan ni Kristo. Kaya ito pa pong talatang ito ay karagdagang nagpapatunay na talagang napakahalaga ng iglesia, sapagkat may malaking kinalaman ito kaya itinayo ng Panginoon para dito pagsamasamahin o tipunin yung mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. At yung bisa ng dahilang ito, layunin ito ay tumatagos hanggang sa ating panahon. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin pong tao ay gaya ng dupa na nangangalat o nangaliligaw ng landas. At para sila'y matipon o magkasama-sama, kailangan po ng tao ang iglesia, sapagkat itong dakong tipunan ng mga anak ng Diyos. Maliwanag po ito sa atin, mga giliw naming mga taga-subaybay. Huwag po natin aakalain na ginagawa namin itong pagtuturong ito sa layuning kayo ay agad mahikayat namin. Bagaman yun ang ultimong layunin namin, na kayo po ay mahikayat namin sa isang pananampalataya na kung saan ay sampalatayanan po natin na ang katotohanang marami pang mga anak ng Diyos na nagsisipangalan. At upang ang tao ay maging opisyal at maging ganap na anak ng Diyos, kinakailangan yung mga nagsisipangalat na yun na itinulad sa tupang nagsisipangalat o nangaliligaw, kailangan niyang matipon sa isa lamang. At maliwanag po ang sabi, tinitipon ito ng Diyos sa isang iglesia. At huwag po nating ipagkamali, dahil ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lamang po nakaukol sa iisang lahi. Ang pagiging anak ng Diyos ay para po sa buong mundo. International po ito. Kaya kung halimbawa, mayroong mga anak ng Diyos na nagsisipangalat sa iba't ibang mga bansa, hindi po literal na sila po ay pupunta dito sa Pilipinas upang hanapin yung iglesia na itinayo ng Panginoon. Tama po na ang iglesia as an institution, ito po ay iisa. Gaya po sa panahon po natin ngayon, ang iglesyang aming pinagsasama-samahan ay ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Subalit, geographically, marami na pong mga iglesia na nasa iba't ibang mga bansa. Pero hindi ang ibig sabihin, hindi po yun kasama sa iglesyang itinayo ng Panginoon. Nananatili po bilang institusyon, ang iglesia ay tipo ng dako ng Panginoon at ito ay pawang iisa lamang, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ayon po sa Biblia, kapatid na Neraya, ano po ba ang katulad ng iglesia? At bakit dito sa iglesyang ito tinitipon o pinagsasama-sama ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat? Ang sagot po ay ating mababasa sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 20, versikulo 28, sa salin po ng Bibliang ang bagong ang Biblia. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan,
Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa talata pong binasa, ang nagsasalita po ay ang Apostol Pablo. At dito po ay nagpapaliwanag siya tungkol sa pangunahing gawain at tungkulin ng mga apostol at mga obispo na inilagay ng Diyos sa iglesia. Ayon sa kanyang sabi, ingatan ninyo anya ang inyong sarili at ang buong kawan. So ang tawag niya po sa iglesia ay buong kawan o kawan ng Diyos. At ito anya'y dapat nyong pangasiwaan, pangalagaan, sapagkat inilagay niya kayo ng Diyos sa iglesia para bilang mga kasangkapan ay inyong mapangasiwaan at mapangalagaan ang mga tupa na ang iglesyang ito bilang kawan ay binilian niya ng kanyang sariling dugo. So kaya po kanina ay sinasabing ang iglesia ay tipunan ng tupa. Kumbaga sa literal na paghahambing, meron pong dako na kung saan kapag ang tupa ay pinapastulan o nangangalat para mapagsama-sama, tinitipon sa isang kawan. So kumbaga yun yung kulungan para tiyakin po na nasa ligtas at maayos na kalagayan ng tupa. Dapat nababakuran nito o nakukulong sama-sama sapagkat ang isang panganib kapag ang tupa ay nahiwalay sa kawan o hindi siya natipon, pagkakataon ng kaawa yon para ito'y lapain. So sa espiritual na pagpapaliwanag, ang iglesia ay gaya ng espiritual na kawan at ang mga miyembro ng iglesia ay gaya ng espiritual na tupa. Kaya kung ikaw ay tinatanggap mo bilang tao, isa ka sa anak ng Diyos o isa ka sa gaya ng tupa, kailangan mong mapunta sa kawan ng Diyos o sa iglesia ng Diyos. Sapagkat ang iglesia ay katulad ng kawan na tipunan nga ng mga tupa. Kaya nga po ito itinayo ng Diyos. At pagka nasa loob ka ng kawan, ikaw ay nababakuran ng pagmamahal at pag-iingat ng Diyos. Kaya masasabi po natin, ang iglesia ng Diyos, iglesyang pag-aari ng Diyos, at ayon sa ating pananampalataya, ito nga po, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang spiritual na ligtas na dako ng mga tupa dahil nandito yung mga kasangkapang pastor para ingatan, pangasiwaan at pangalagaan tayo. Kaya nagkakaroon po ng direksyon ang buhay ng bawat tao dahil nasa ilalim sila ng pamamatnubay ng Panginoon at ng mga kasangkapang pastor. Ayun po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Sana po ay naging maliwanag sa ating kalooban, sa ating pag-iisip, at sumibol ang isang pananampalataya na kapag ka po ang Kristong ipinakikilala sa atin ay walang iglesyang binili, yun po ay isang fake na Kristo. Sapagkat maliwanag po ang sinasabi kung bakit ang iglesia ay naging pag-aari ng ating Panginoong Kristo Jesus ay sapagkat pinagbuwisan niya ito ng kanyang buhay. Binili niya ika ng kanyang sariling dugo. Kaya kapag ka po ang isang samahan ay nagtatakwil sa iglesia at sinasabing hindi na ika importante ang iglesia sa pagdilingkod, parang sinasabi nila na walang kabuluhan ang pagbubuwis ng buhay ng ating Panginoong Kristo Jesus. At kapag ka po naman, ang Kristo na ipinakikilala sa atin ay hindi naniniwala sa iglesia, ay maliwanag po na ito'y hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ganang pananampalataya ng inyong mga lingkod, kung kaya kami po ay nasa iglesyang pag-aari ng Diyos, sapagkat kami ay sumasampalataya na gaya ng isang tupa, kailangan naming mailagay sa isang kawan upang magkaroon ng tiyak na kapayapaan, ng tiyak na kaligtasan laban sa kaaway. At alam po naman natin, ang kaaway na ito'y walang iba kundi ang dyablo. Kung kaya, kung mayroong ligtas na dako na dapat kinaroroonan ang mga anak ng Diyos, yun po ay walang iba kundi ang iglesia. Uulitin ko po, ang tunay na Kristo na dapat po nating makilala ay ang Kristong may iglesyang binili ng kanyang sariling dugo upang doon ay tipunin ang mga nagsisipangalat niyang mga anak.
mga giliw naming taga-subaybay. Kapatid na Neraya, sino po ba ang kinikilalang pangunahing pastor at obispo ng mga kaluluwa, ng mga lingkod na natipon sa iglesia? Ang sagot po ng Biblia bilang huling talata na ating paglilingkod sa ating mga mahal na taga-subaybay ay mababasa po natin sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 25. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, dadapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Gaya po ng ating narinig, ang Biblia sa pamamagitan po ng talatang ito at ang Apostol Pedro ang siyang kasangkapan sa pagtuturo ay may pinapakilalang pangunahing pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. At ay sa ating pananampalataya, kung itataas pa po natin pagbasa, ang tinutukoy ng Apostol Pedro ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Opo. Ang ating Panginoong Kristo Jesus, katulad ng mga unang mananampalataya, mga apostol, at gayon din ang nananatiling pananampalataya natin, ay kinikilala nating hindi lamang Panginoon, hindi lamang Diyos, kundi kinikilala nating pangunahing pastor at obispo ng ating kaluluwa. Ibig sabihin ng pastor, ito po yung nangangalaga at nagpapakain at tumitiyak ng kaligtasan ng mga tupa. Kaya napakasarap po na mapa sa iglesia sapagkat yung pangangalaga, spiritual na pagpapakain, pag-iingat at pagliligtas ng Diyos bilang ating pastor ay atin pong mararanasan. At yan po ang nararanasan na biyayang espiritual ng kapatiran ng kabanal-banal na iglesia. Gayun din po yung kinikilala nating pangunahing obispo. Bukod sa may mga katungkulang obispo, mga kasangkapang obispo, ay kasangkapan para tayo po ay pangasiwaan sapagkat ang gawain nga ng obispo, tagapangasiwa o tagapamahala. Kaya nagkakaroon nga po ng direksyon ang buhay ng tao sapagkat pag nasa loob ka ng iglesia, damang-dama mo yung pagiging obispo ng Panginoong Kristo sa buhay mo. Siya yung mangangasiwa at titiyak na tayo po ay nasa isang maayos at ligtas na kalagayan. At dahil sa pangangasiwa ng Panginoon sa ating buhay, hindi na tayo maliligaw. Hindi katulad dati, gaya tayo ng tupang nangaligaw. Kasi nga, wala tayong kinilalang pastor ng ating buhay. So, ang Panginoon ang masisilbing pastor at obispo ng ating kaluluwa. At dahil dyan, dati wala tayong patunguhan ng ating buhay. Ngayon po ay meron na tayong direksyon o tamang patunguhan ng lalong magaling o lalong mabuting kalagayan. Maliwanag po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, na ang iglesyang itinayo ng Panginoon ay siya rin ang pangunahing pastor at obispo ng mga kaluluwa na kung saan doon ay natipon ang mga anak ng Diyos. At kung papaanong napangangasiwaan ang mga anak ng Diyos sa loob ng iglesyang itinayo ng Panginoon, naghalal siya ng mga tagapangasiwa. Kaya yung mga tagapangasiwa sa iglesia ay tinatawag po na pawang mga kasangkapan lamang. Instrumento lamang sila ng Panginoon upang ang pangangasiwa ng Panginoon ay dumaloy sa loob ng iglesyang kanyang pag-aari. Dahil dito, mga giliw naming mga taga-subaybay, lalo ay abangan po natin ang mga darating pang mga pagtuturo na kung saan ihahayag po sa atin. Sa panahon po kasi natin ngayon, napakaraming iba't ibang iglesia. Samantalang ang itinuturo ng Biblia ay isang iglesia lamang ang itinayo ng Panginoon. At upang makilala natin yung iglesyang itinayo ng Panginoon, patuloy niyo po sana kaming subaybayan sa mga darating na mga araw upang pakinggan natin ang tungkol po sa ikakikilala ng iglesyang pag-aari ng ating Panginoong Kristo Jesus. Nawa ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakilanman. Amen.